Mas mapapadali ng bagong tayong beach ramp ang pagdaong ng mga mangingisda at pagdadala ng mga materyales sa Pag-asa Island na bahagi ng Spratly sa West Philippine Sea. Sakop ito ng munisipalidad ng Kalayaan sa Palawan. At mula po sa Pag-asa Island, nakatutok live si Chino Gaston. Chino. Vicky, 2017 pa tayo huling nakarating dito sa Pag-asa Island. Noong plano pa lamang itong beaching ramp na ito na ngayon pwede ng daungan ng mga malalaking barko gaya nitong BRP Ivatan na sa aking likuran. Ito'y sa kabila ng sunod-sunod na masamang panahon at pressure mula sa mga Chinese fishing militia sa lugar na naging dahilan sa pagka-delay ng nasabing proyekto. Pero ngayon sunod-sunod na proyekto ang nakalaan sa pagpapatibay ng depensa ng Pag-asa Island na okupado ng Pilipinas mula po noong 1960s kahit sa labas ito ng ating exclusive economic zone. Halos 3 taong hinintay ng mga taga Pag-asa Island na makumpleto ang beaching ramp sa isla na napapadali ang paglabas-pasok ng mga residente na naglalayag mula sa mainland Palawan. Mababaw kasi ang bahura sa palibot ng isla at hindi makalapit ang malalaking barko kaya kailangan pang gumamit ng mas maliliit na utility boat para makarating sa dalampasigan. Bukod sa mga mangingisda na gamit ang ramp para maidaong ang kanilang mga barko, malaking bagay din ito sa mga residente, lalo na sa mga bata na dati kinakailangan pang sunduin ng utility boat para makarating sa isla. Wala pa mang pasok sa ngayon dahil sa umiiral na quarantine protocol sa COVID-19. Mas mapapadali daw ang pagbabalik ng mga bata mula sa mainland sa pasukan sa Agosto. Pinakakanlurang isla man ng bansa ang Pag-asa kahit dito naka-face mask ang mga residente bilang pag-iingat laban sa sakit. Yung natira po dito, sir, mga 16 na lang po. Okay. So hindi pa sila pinapaakyat ng mga magulang nila, gawa po ng may COVID pa. So ang balak ata July pa po. November 28, 2017, sinimula ng construction ng beach ramp sa halagang higit 268 million pesos. Bahagi lamang ng 1.3 billion pesos na AFP Basic Support System at Pag-asa Island Project. The succeeding projects, yung repair and the construction, is another for bidding. Hindi pa nabibid yan eh. We don't know if the money that we have is still sufficient for the project because of escalation of prices. Hindi kalayuan, kita rin ang tinatayong boat shelter project ng DOTR na kapag nakumpleto ay magsisilbing silungan ng mga barko at bangka ng mga Pilipinong mangingisda tuwing masama ang panahon. Umuusad man ang mga proyekto ng gobyerno sa isla, hanggang ngayon dama pa rin ang tensyon sa karagatan. Mula sa isla, tanaw namin ang mga dayuhang mangingisda sa laot. Ang bahaging ito ng karagatan hindi raw pinupuntahan ng mga Pilipinong mangingisda dahil sa takot sa Chinese. Di kalayuan sa isla, makikitang nagpapatrolya ang BRP Conrado Yap, isa sa mga pinakabagong barkong pandigma ng bansa. Parang naghaharang sila dyan eh. Nangaharang pa rin sila dyan? Oo. Ay kung dito okay, sa kabilang bahura. Kasama dumating ngayong araw sa Pag-asa si Defense Secretary Delfin Lorenzana at AFP Chief of Staff Filimon Santos para pasinayaan ang pagbubukas ng beach ramp. Hindi itinanggi ng kalihim na may limitasyon ang kilos ng mga mangingisda sa Pag-asa, pero malawak naman daw ang karagatan. Hindi naman daw nababahala ang kalihim sa kung anong iisipin ng China sa kanyang pangalawang pagbisita sa isla kahit papatuloy ang isyu ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Okay naman tayo. The Chinese has said that they will not attack us, so safe tayo rito. Dahil sa pagkumpleto ng beaching ramp, inaasang mas magiging madali ang pagpasok ng material sa isla na gagamitin sa mga constructions, hindi lamang pangdepensa ng ating teritoryo, kundi pati na rin sa mga gagamitin ng sibilyan. Vicky, mula sa ating pwesto ay tanaw na tanaw po natin itong tinatayang 16 na mga Chinese fishing ships, no, na sinasabing bahagi nga ng fishing militia na nagbabantay ngayon dyan sa tinatawag na Sandy Cay na bahagi nga ng extension nitong Pag-asa Island at inaangkin din na teritoryo ng ating bansa. Batay sa intel report na nasasagap ng mga sundalo rito sa Pag-asa Island, hindi naman talaga fishing ang pakay ng mga fishing militia o yung mga Chinese fishing boats na yan, kundi tiktikan at obserbahan yung mga aktibidad ng militar at ng sibilyan dito sa Pag-asa Island. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.